Nagsisimula ang chapter na habang nakatulog ang ating bayani habang si Nightingale ay dumating upang takpan siya ng kumot. May nararamdaman siyang init sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya ito. Bigla siyang naglaho at bumalik sa kanyang sariling silid. Napansin ni Wendy ang nangyari na si Nightingale ay galing sa silid ni Roland. Namula ang dalaga matapos mahuli at tinanong ang kaibigan kung bakit gising pa ito. Bilang sagot, pinaalala ni Wendy na hindi bata ang prinsipe. Kaya't hindi magandang ideya ang magtago-tago sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi naman ng nahuhulog sa pag-ibig na babae na kumalat na sa buong kaharian ang balita tungkol sa paglusaw ng samahan ng mga mangkukulam. Kaya nag-aalala siya na baka may mga mangkukulam na subukang saktan ang prinsipe dahil dito. Pinakalma siya ni Wendy, sinasabing mahigpit ang pagbabantay sa kastilyo. Bukod pa roon, mayroong bato ng banal na paghuhukom sa ilalim ng unan ng prinsipe. Habang nagbibihis si Nightingale, pinaalala ng kaibigan niya na sila ay mga mangkukulam at hindi maaaring magkaanak. Namula si Nightingale at umamin na totoo iyon. Pero naalala niyang sinabi ng prinsipe minsan na hindi siya mag-aalanggan pakasalan ng isang mangkukulam. At naniniwala siyang seryoso ito. Matapos maglinis, bumalik si Nightingale sa kanyang kama at pinilit si Wendy na magkwento tungkol sa simbahan. Tinanong siya ng kaibigan kung bakit bigla siyang interesado sa simbahan at ibinunyag ni Nightingale ang tungkol sa mataas na binabayarang pari na bumisita sa prinsipe. Nangako ang pari na susuportahan si Roland sa pag-angkin ng trono kahit na hindi interesado ang prinsipe sa pakikipagtulungan. Nag-alok pa rin ang pari ng 2 kain na hinalang pildores, di umano'y pinagpala sa silid na sala ng banal na lungsod. Tinanong ni Nightingale kung may alam siya tungkol sa mga ito mula sa kanyang panahon sa monasteryo. Ipinaliwanag ni Wendy na wala siyang alam dahil napakataas ng mga pader ng monasteryo at tanging langit lang ang kanyang nakikita. Maraming batang katulad niya na hindi alam kung saan sila nagmula ang nanirahan doon. May mga ulila at mga batang iniwan ng kanilang mga magulang, ang ilan ay ibinente pa sa simbahan. Doon siya natuto ng kagandahang asal, pag-awit, at pagbabasa. Pero noong siya ay naging adulto, pinalis siya sa monasteryo. Habang inaalala ang nakaraan, naramdaman ni Wendy ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Agad siyang niyakap ni Nightingale upang bigyan ng init at ginhawa, at niyakap ni Wendy ang kanyang kaibigan bilang ganti. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Wendy ang kwento na halos 10 taon siyang nanatili doon hanggang dumating ang malagim na araw. Pinilit siyang hinayla ng kanyang guro papunta sa isang selda ng bilangguan, at bigla siyang itinapon sa isang madilim na silid. Ang matandang babaeng naglagay sa kanya roon ay nagbabala na huwag magtanong at tiisin na lang ang lahat. Pagkasara ng pinto, naiwan si Wendy sa dilim. Pagtingin niya sa paligid, naramdaman niya ang malamig na takot habang nakikita ang mga pari na may mga letigo, walang awa na binubugbog ang isang batang babae. Nang mapansin siya, bumalot ang matinding kilabot sa kanya. Mukhang masaya ang mga ito na may bago na namang biktima. Ang mga marurumi at kasuklam-suklam na mga tao ay tila nasisiyahan na may bago na naman silang biktima. Nang mawala ng malay ang isa pang babae dahil sa kanilang pagpapahirap, inilaan nila ang kanilang atensyon kay Wendy. Lumapit sila sa kanya na parang mga demonyo, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng masamang hangarin. Para sa kanila, isa lang siyang choir girl na may maayos na pangangatawan, hinog para sa kanilang malulupit na pagnanasa. Sumugod sila sa kanya, hinablot ang kanyang mahabang buhok, at kusang bumuhos ang kanyang mga luha. Hinampis siya ng pare papunta sa gate, tinakpan ang kanyang bibig ng kamay. Binabalaan siyang huwag lumikha ng gulo o sumigaw dahil matatapos na ito agad. Habang hinihimas ng maruming lalaki ang kanyang kamay sa ilalim ng palda ni Wendy. Parang nadurog ang kanyang kaluluwa, ang kanyang mga mata ay naging manhid. Habang nag-e-enjoy ang lalaking iyon, biglang isang suntok ang bumagsak ng diretso sa mukha nito. Naputol ang kanyang leeg at bumagsak siya sa lupa, lumilikha ng dugo sa paligid niya. Ang naghatid ng knockout blow ay walang iba kundi ang parehong babae na tiniis ang kanilang pagpapahirap sa napakatagal na panahon. Nang makawala siya sa kanyang mga tanikala, sumugod ang isa pang lalaki sa kanya. Ngunit sa isang suntok lamang, binutis niya ang tiyan nito. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga kamay, tinapos niya rin ang isa pa. Si Wendy ay lubos na natatakot sa lahat ng kaguluhang ito. Isa sa mga lalaki ay kumuha ng kanyang bato ng banal na paghuhusga, nagtataka kung nagising na ang kanyang kapangyarihan. Itinaas ng babae ang kanyang labis na mahaba at stretchy na paa at pinabagsak ito sa ulo ng lalaki. Nagkalasog-lasog ang utak nito. Nang bumagsak na ang lahat ng mga pari, si Wendy ay nanginginig pa rin sa takot. Habang ang ibang babae ay kalmadong lumakad papunta sa gate, nakatindig habang dumating ang mga kabalyero sa silid.
Ang eksena ng mga patay na lalaki ay nag-iwan ng labis na pagkagulat sa babaeng dumating. Bumagsak siya sa lupa sa takot at isa sa mga kabalyero ay humugat ng kanyang espada. Ngunit ang babae ay iniwasan ng bawat pulgada ng dingding. Ang kabalyero ay patuloy na sumusugod sa kanya, ngunit hiniblot ng babae ang kanyang kamay at tinalo ito ng sobrang lakas na napunit ito mula sa kanyang katawan. Ang isa pang sundalo na nasa gate ay natigilan sa gulat. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya at pinunit ang sundalo bago pa man makapagsalita ang sinuman. Kumalat ng mabilis ang balita na may demonyo sa selda. At sinasalubong ng babaeng ito ang bawat kabalyero na parang wala lang, habang si Wendy ay nanunood lamang sa takot. Wala siyang awa, sinaksak ang kabalyero sa likod gamit ang kanyang sibat nang hindi nagpapakita ng emosyon sa kanyang mukha. Mas maraming mga sundalo ang sumugod, sinusubukang palibutan siya, ngunit nang magsimula silang sumugod, naging seryoso siya. Iwinagayway niya ang kanyang espada nang napakabilis na halos hindi na makita, pinupunit sila na parang mga pipino lamang. Samantala, ang takot na si Wendy ay gumagapang papunta sa katawan ng kanyang guro, kinuha ang susi na kailangan niya. At doon nagtatapos ang flashback. Ipinaliwanag ni Wendy na salamat. Sa babaeng iyon, nakatakas siya mula sa Abby. Gamit ang ilang pilak na royale na kinuha niya mula sa mga patay, nagpagala-gala siya hanggang makarating siya sa rehiyon ng Seawind. 2 taon nang lumipas, siya ay nagising at naging isang mangkukulam na nagdala sa pagtatapos ng kanyang kwento. Nalaman niya kalaunan na tinakpan ng simbahan ang insidente, sinasabing ito ay isang sunog. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa babaeng iyon o sa iba pang mga babaeng iniwan sa Abby. Si Nightingale ay labis na nalungkot sa kwento ni Wendy dahil naiintindihan niya ang kanyang sakit. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan, ibinigay ang init at pagmamahal na kailangan niya. Sa susunod na eksena, si Kiko Matos ay nagiging pulang-pula, naglalabas ng matinding pulang aura. Si Carter, ang pinakamahusay na kabalyero, ay nakikipaglaban sa kanya at kitang-kita ang kanyang hirap. Mukhang binigyan ni Prince Roland si Kiko Matos ng power-boosting pill para subukan kung ito ba ay talagang epektibo o puro usapan lang. Batay sa hirap ni Carter sa pakikipaglaban, tiyak na malakas ang pill. Masaya si Anna na makita ang prisyonero na hindi naman isang kabalyero o sundalo na humahamon sa isa sa pinakamalakas na kabalyero sa lugar. Napahanga din si Prince Roland na na-realize na hindi nagsinungaling ang pari tungkol sa pill. Naiisip na lang niya kung gaano kalakas ang isang bihasang kabalyero kung gagamitin din ang parehong pill. Sa kabila ng lahat, sa wakas ay nakakuha si Carter ng kritikal na suntok na nagpabuga ng dugo kay Kiko Matos. Ngunit mabilis na nakarecover si Kiko Matos at muling sumugod kay Carter. Nag-retaliate si Carter at na-disarm siya ng isang malakas na suntok. Kinilala ng kabalyero ang kakayahan ng kalaban at humingi ng panibagong espada. Ngunit biglang nakita ni Kiko Matos ang mga taong nanunood at tumingin kay Prince Roland. Lalong nagalit siya at agad na humarap sa Prince. Nakita ang banta sa buhay ng Prince, nagutos si Carter sa mga sundalo na barilin agad ang prisyonero, at mabilis na pinaputokan siya ng mga bala. Ngunit tila walang epekto ang mga bala. Nang utusan ni Carter ang kanyang kabayo, si Kiko Matos ay naglip ng mahigit 30 talampakan sa hangin patungo sa Prince. Agad na gumamit si Anna ng kanyang kapangyarihang apoy para i-roast siya sa ere, pero hindi pa rin sapat. Sumali si Nightingale at mabilis na sinaksak siya ng kanyang espada upang hindi makagalaw. Nagdulot ng kaguluhan ang laban, ngunit mabilis na tinulungan ni Nana ang mga nasugatan at walang seryosong nasaktan. Sa kabila ng nakamit na hindi kapanipaniwala na lakas, nagkaroon ng seryosong side effects ang prisyonero, na tila katulad ng isang taong nalunok ang Divine Stone of Judgment. Nagsospek si Nightingale na baka may mga resido ng Divine Stone sa pill, kaya't hindi tinatabla ng apoy ni Anna. Nalaman ni Prince Roland na ang kagustuhan ng simbahan na ipamahagi ang mga pill ay nagpapakita na hindi sila natatakot sa pagsalungat, na maaaring may mas malakas pang bagay ang simbahan. Sa halip na magtuon sa edukasyon, agrikultura, at produksyon ngayong taon, nagiging pangunahing prioridad na ngayon ang pananaliksik at pag-unlad ng armas. Nagpasya siyang gumawa ng breech-loader firearms na alam niyang nangangailangan ng mercury fulminate para sa cartridges. Mukhang kakailanganin niya ng maraming pera para sa pananaliksik, pagkuha ng mga alchemist, at pagtatayo ng mga laboratorio. Habang malalim ang pag-iisip ng prinsipe, ginising siya ng mga babae mula sa kanyang mga pangarap. Na nagpapaalala na lumalapit na ang gabi at panahon na para matulog at magpapatuloy sila sa kanilang trabaho kinabukasan. Si Nightingale ay tila natulog na, marahil pagod mula sa lahat ng mga mahihirap na lecture sa algebra. Lahat ay ngumingiti habang nakikita siyang natutulog ng payapa, mukhang mas marupok kaysa sa dati.
Kinuha ng prinsipe ang ilang kumot at maingat na tinakpan siya. Nagagalak siyang makita siyang nagpapahinga ng ganito kalalim, lalo na't kadalasang abala at alerto siya. Hindi masamang magkaroon ng kaunting pagpapahinga. Samantala, ginagamit ni Ana ang kanyang kapangyarihan upang maghanda ng mainit na tubig sa kanyang silid. Kapag umabot na sa tamang temperatura, tinanggal niya ang kanyang mga damit at sumisid sa paliguan, nasisiyahan sa isang nakaka-relax na soap. Hindi niya mapigilan ang paghanga sa ating bayani. Habang ang mga karaniwang tao ay naliligo lamang isang beses sa isang buwan, sinisiguro ng prinsipe na lahat ay naliligo araw-araw gamit ang sariwang tubig. Nagagalak siya na ang kanyang prinsipe ay naiiba mula sa mga nabasa niya sa mga kwento. Naalala niya kung paano niya ipinaliwanag na ang lahat sa universo ay binubuo ng napakaraming maliliit na bola. At upang makita ang mga bolang ito, kailangan mong i-zoom ng milyong beses. Ang init at lamig ay nagpapakita lamang kung gaano kaaktibo ang mga bolang ito. Kung sila'y kumikilos ng marami, mainit ang mga bagay. Kung hindi sila gumagalaw ng marami, malamig ang mga bagay. Mukhang pinag-uusapan natin ang mga atom dito. Nang tumingin si Ana sa loob ng kanyang berdeng apoy upang makita ang mga bolang ito, siya ay naging mausisa. Nag-focus siya ng mabuti at nagsimulang maglakbay sa kalawakan. Ang berdeng enerhiya ay umiikot sa paligid niya at talagang wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Nang siya'y bumalik sa realidad, nakita niyang ang kanyang mahika ay naging pula. Ngunit hindi ko pa rin tiyak kung ano ang nangyayari. Mayroong isang bagay na umiikot, at si Roland ay malalim sa isang panaginip ng mga labanan sa mga tangke at eroplano. Sa kanyang panaginip, siya ay nagtatagumpay sa mundo gamit ang mga mecha at makabago na kapangyarihang militar. Biglang naputol ng boses ni Nightingale ang kanyang maliwanag na panaginip, at siya'y nagising ng malabo. Ang kanyang unang tanong sa pagbubukas ng kanyang mga mata ay kung may bagong witch sa bayan. Sumagot si Nightingale ng wala at nagpapaalala na ang kakayahan ni Ana ay nagbago muli. Talagang nalilito ang natutulog na prinsipe sa balitang ito dahil matanda na si Ana. Naggising siya nang bigla ng isang basa na tuwalya ang damapo sa kanyang mukha. At tinutulak siya ni Nightingale na pumunta agad kay Ana. Pagdating niya kay Ana upang tingnan ang pinakabago niyang anyo. Itinuturo niya ito bilang isang nakakagulat, mahiwagang anyo, halos nahahawakan. Di nagtagal, nagsimula silang maglakad patungo sa opisina. Sa kanilang paglalakad, ibinunyag ni Nightingale na nang makita niya si Ana sa kanyang silid. Siya ay nakaupo sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga metal na bagay. Sa puntong iyon, siya ay labis na nagulat na nahulog ang kanyang tinapay mula sa kanyang kamay. Nang makita ang pagbabago sa panloob na kapangyarihan ni Ana, na nagkaroon ng isang cube sa loob niya. Nalito ang prinsipe sa pagbanggit ng cube at tinanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Nightingale na kapag ang isang witch ay nagising, lumilitaw ito bilang isang manipis na ulap. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging umiikot na gas ng iba't ibang kulay. Ang kay Wendy ay puti. Ang kay Lady Leaf ay berde. Si Ana ay palaging may maraming mahika na tumaas lamang matapos ang pagkakaroon ng ganap na edad. At ang kulay nito ay madilim na berde. Ngunit ngayon, ang kanyang mahika ay nagkaroon ng anyo ng isang cube na kasing laki ng kamao na lubos na opaque. Tulad ng solidong material. Pagdating nila sa opisina, agad na humarap si Ana sa prinsipe. At hindi nagatubiling tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Ana na kagabi, siya ay nag-iisip tungkol sa kanilang natutunan sa klase na ang buong universo ay binubuo ng maliliit na bola. Inisip niyang ang kanyang berdeng apoy ay binubuo ng mga maliliit na bolang ito. At pagkatapos ay nagsimula siyang maglaro sa mga kadena na nagdudugtong sa kanila. Ibinago at muling ikinonekta niya ang mga ito. Nalubos na nagbago ng mga apoy sa isang bagay na parang itim na sutla. Ngayon, maaari niyang kontrolin ito gamit ang kanyang isipan na ginagamit ito upang putulin ang mga ingot ng bakal. Gamit ang kanyang kakayahan sa matematika, nakagawa pa siya ng perpektong parisukat. Parang humihingi siya ng pat on the head para sa kanyang bagong tagumpay. Sinabi ng prinsipe na ipakita ang kanyang mga bagong kakayahan ng personal. Tama sa oras, tinawag niya ang kanyang mga dark powers. Nang tanungin ng ating bayani kung maaari niyang baguhin ang anyo nito, pinindot niya ang kanyang mga daliri, at poof. Naging cube ito, na nag-iwan sa lahat ng amazed. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang mga kapangyarihan at hinuhubog ang mga ito sa mga string. Sinubukan ng batang lalaki na hawakan ang mga ito, at sa kanyang pagtataka, sila'y nahahawakan. Tinanong niya kung maaari niyang gawing mas manipis ang mga ito. Tumanggol siya, na nagsasabi na maaari, ngunit nagbabala na sila'y matalim na sapat upang putulin ang sinumang humawak sa mga ito. Bagaman mukhang marupok at manipis, ang mga string na ito ay medyo matibay.
Kumpara sa kanyang berdeng apoy, maaari niyang kontrolin ang temperatura ng iba't ibang bahagi ng apoy. Mukhang nakuha na ng ating bayani na tama ang kanyang hinala. Ang mahika ay isa pang anyo ng enerhiya. At lahat ay tungkol sa kung paano hinuhubog at kinokontrol ng isang witch ang enerhiyang iyon. Walang hangganan ang mga posibilidad, depende sa kung gaano sila kahusay sa paggamit nito at kung ano ang kanilang maisip. Halimbawa, subukang ilarawan ang isang eroplano sa isang tao na hindi pa nakakita nito. Kaya, ang mga hangganan ng mahika ay nakadepende sa kung ano ang alam ng isang witch at kung gaano kalawak ang kanilang imahinasyon. Ang higit na pagkaalam nila sa mundo, ang mas malakas ang kanilang mahika. Nalaman ni Ana na ang lahat ay binubuo ng maliliit na piraso. At ang kaalaman na iyon ay tumulong sa kanya na maunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga apoy at paano umaangkop ang mga partikulo. Kaya't ngayon ay kaya niyang baguhin ang mga partikulong iyon upang gumawa ng iba't ibang bagay. At sa wakas, binigyan siya ng prinsipe ng karapat-dapat na pat on the head para sa mahusay na trabaho. Pagkatapos ay tinukoy niyang matibay na desisyon na magtatakda siya ng pag-aaral para sa lahat sa Witch Union. Nagulat ang lahat sa narinig. At itinalaga ng prinsipe si Skrull bilang guro ng enlightenment para sa lahat. May pag-aalinlangan siya kung kaya niya ang tungkulin. Habang si Nightingale, na hindi mahilig mag-aral, ay nagtatangkang umalis ng tahimik. Ngunit tinignan siya ng prinsipe ng matalim na tingin na nagpahinto sa kanya. Si Sister Moon ay nagbigay din ng mga alalahanin tungkol sa kanyang kakayahan sa bagong papel. Tiniyak ng ating bayani na ang kaalaman ay makapagpapalakas ng kanyang kakayahan at magbubukas ng mga bagong pagkakataon. Nang may kumpiyansa, inihayag niyang magsisimula silang mag-aral pagkatapos ng hapunan mula Lunes hanggang Biyernes. Magsisimula sa mga ABC ng pagbasa at pagsusulat dahil, tulad ng sabi niya, ang pag-aaral ay talagang makakabago ng iyong hinaharap. Ngunit mukhang hindi pa rin natuwa si Nightingale. Sa susunod na eksena, makikita natin si Prinsipe Roland na nagsasabi sa isang kabalyero na magsisimula siya ng poultry farm na may mga manok at pato. Ibinigay niya ang ilang lupa sa kanlurang hangganan para sa farm, at inutusan ng kabalyero na turuan din ang iba kung paano mag-alaga ng mga hayop. Binalaan niya na kung hindi magtatagumpay ang farm, siya ay ipapadala sa mga minahan para magtrabaho. Nang umalis ang kasalukuyang tao, tinawag ni Prinsipe Roland ang susunod na tao. Dito lumabas si Nightingale na nagtatanong kung bakit ang mga kabalyero ay inilalagay sa gawain ng pag-aalaga ng hayop samantalang dapat ay pumili ng mga tao na may batayang edukasyon para maging mga guro. Ipinaliwanag ng prinsipe na ang lahat ng kabalyero ay may karaniwang mga libangan, at dahil may pangangailangan para sa mga kasanayang iyon, pinili niyang hayaan silang magpursige sa kanilang mga pinakagusto. Tinawag ng babae ang susunod na kabalyero, at agad siyang sumulong. Ang kabalyerong ito ay mukhang edukado at maayos. Ipinakilala ang sarili bilang Ferlan Eltec, masaya siya na ang ating bayani ay nag-aalaga sa Longsong Fortress. Nagpasalamat siya sa prinsipe at nag-alok na tumulong, sabing ipagbigay alam kung kinakailangan siya. Ang ating bayani ay medyo naaalanganin na makita ang lalaking ito na nagpapakita ng ganitong katapatan, lalo na't siya ay isang kabalyero ni Duke Ryan. Nang sumingit si Ferlan Eltec, sinabi niya ng seryoso na dati siyang pangunahing kabalyero ni Duke Ryan at nangakong tapat lamang sa kanya. Ngunit inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, gumawa ng maraming kasamaan sa kanlurang teritoryo, at kahit na kinukuha ang kanyang asawa sa puwersa. Kaya't siya ay naghintay ng pagkakataon na mapatomba siya. Kaya kahit hindi niya napatay ang salot na iyon ng personal, masaya siya na may ibang nakagawa nito. Tinanong ng ating bayani ang lalaki kung siya ay marunong bumasa at sumulat. Sabi ng kabalyero oo, at hindi nag-aksaya ng oras, agad na pinili ni Roland ang lalaking ito bilang guro. Hindi lang siya makakakuha ng bahay para sa trabahong ito, makakakuha rin siya ng malaking sahod. Tanong ni Ferlan Eltec kung ibig sabihin nito ay ang lahat ng mga hindi marunong magbasa ay mapupunta sa mga minahan na sinangayunan ng ating bayani. Nag-alala ang kabalyero tungkol sa mga tao na higit sa 50 na hindi na bagay sa trabaho sa minahan. Sinabi niya na may isang kabalyero na nagngangalang Halon, at siya rin ay higit sa 50. Nilinaw ng ating bayani na wala siyang nakikita bilang alipin, at bukod dito, ang mga minahan ay may mga steam engine na tutulong, at ang mga manggagawa ay may mga bakasyon. Biglang tumayo si Ferlan Eltec, na nagpasurpresa kay Nightingale, ngunit ang kanyang isiniwalat ay ang kanyang pamilya ay may mapa ng kayamanan na ipinamamana sa mga henerasyon. Ang kayamanang tinuturo ng mapa ay nasa mistikong kagubatan sa hilagang kanluran mula dito, at tanging ang ating prinsipe ang mukhang makakapunta sa lugar na iyon sa kasalukuyang kanlurang teritoryo.
Ibinunyag niya na ang kanyang ama ay hindi pinapayagang hawakan niya ang mapa, ngunit siya ay nakalusot at nakuha ito dahil determinado siyang mahanap ang mga kayamanang iyon. Ang mga larawan sa mapa ay hindi kumupa sa loob ng maraming taon, malinaw na hindi ito iginuhit ng kahit anong ordinaryong bagay. Nang makuha niya ang mapa, tahimik siyang umalis sa teritoryo upang simulan ang kanyang pangangaso ng kayamanan, ngunit naputol ang kanyang plano ng maging kabalyero siya ng duke. Nagmamakaawa siya sa ating bayani na isaalang-alang ang mapa at palayain ang matandang kabalyero, si Aelon. Pinatibay ni Nightingale ang ating bayani na ang lalaking ito ay nagsasabi ng totoo, kaya't pumayag si Prinsipe Roland na isaalang-alang ang kahilingan at tingnan ang mapa. Nang tingnan ng prinsipe ang mapa, nagulat siya na tinuturo nito ang isang lugar na tinatawag na Tequila. Sinabi ni Miss Sproul na kung ang paglalarawan sa mapa ay tama, ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon dahil ang mga simbolo sa mapa ay tumutugma sa mga lokasyon na nakarecord sa mga sinaunang aklat. Ipinapakita nito na ang simbahan ay dati nang nagtayo ng isang lungsod sa malalim na kapatagan upang depensahan laban sa mga demonyo. Gayunpaman, hindi malinaw kung bakit pinili ng simbahan na burahin ang bahaging iyon ng kanilang kasaysayan. Kung ang Tequila ay may mga underground ruins na tulad ng matatagpuan sa silangang kagubatan, maaaring makahanap sila ng mga pahiwatig kung bakit itinatago ng simbahan ang pagkakaroon ng mga demonyo, ang kanilang mga lumang laban-laban sa kanila, at kung bakit nila hinahabol ang mga mangkukulam tulad ng kanilang mga spawn ng demonyo. Nagpasya si Nightingale na pumunta sa bahay ng kabalyero upang magsaliksik pa, umaasang makahanap ng higit pang mga pahiwatig. Gayunpaman, binabalaan siya ng ating bayani na maaaring hindi ito magandang ideya. Kung ang isang pamilya ay nagbabantay ng isang mapa ng kayamanan, malamang na naglalaman ng kanilang tahanan ng mga banal na bato ng paghuhusga. Dahil hindi nila maabot ang Tequila sa ngayon, iminungkahi niyang iwan ang pakikipagsapalaran na ito para sa hinaharap. Hindi malinaw ang lokasyon ng hexagram, ngunit malamang na isang mapa ng kayamanan. Ang lokasyon ay nasa humigit kumulang 50 kilometro ang layo na maaabot sa isang araw sa pamamagitan ng Sister Lightning. Kaya't nagpasya siyang ipadala siya upang suriin ang lugar muna. Bago pumunta sa North Slope Mines, inutusan niya si Lady Scroll na turuan ang lahat ng phonetic alphabet ngayong gabi. Kung kailangan nila ng higit pang mga materyal sa pagtuturo, maaari siyang humingi kay Soraya na naging mahusay na makina ng pagprint. Pagkatapos, naghukay siya sa isang drawer na nakalaan para sa regalo kay Lady Scroll. Una, binuksan niya ang maling drawer na naglalaman ng mga merienda na itinago ni Nightingale na ikinahiya siya ng lubos. Ngunit agad niyang kinuha ang isang kahon mula sa ibang drawer at ibinigay ito kay Sister Scroll, sinasabing para sa kanya ito. Agad na binuksan niya ito upang makitang mayroong magandang pares ng salamin sa loob. Si Nightingale ay nag-interject na tinutukoy na si Lady Scroll ay mayroon ng perpektong paningin, tinatanong ang pangangailangan para sa salamin. Sa puntong ito, masiglang ipinaliwanag ng ating bayani na talagang gusto niya ang mga babae na may salamin. Dahil sa kanyang papel bilang guro, ang salamin ay magpapaganda at magpapa-espesyalisado sa kanya ng sabay. Baka gusto mong mag-post kung fan ka ng sopistikadong estilo. Pagpapatuloy, nandito na tayo sa North Slope kung saan labis na nagulat ang prinsipe sa napakahabang bakal na tubo. Talagang hanga siya sa perpektong pagkakagawin nito mula sa kapal hanggang sa lahat ng detalye. Ngumingiti si Ana sa papuri, habang ang ating bida ay bilib na bilib din sa bagong kakayahan ni Ana na magputol ng eksakto gamit ang kanyang mahiwagang sinulid. Sa tulong ni Ana, tiyak na anggat ang antas ng industriya ng bayan, at iniisip pa ng ating bida na maaari na silang gumawa ng mga dekalidad na damit panloob para sa mga mangkukulam sa hinaharap. Pero biglang nabanggit ni Nightingale na kahit na malaki ang in-improve ng mga kapangyarihan ni Ana, ang sakop ng kanyang mahiwagang sinulid ay hanggang 10 hakbang lang. Pero si Ana, sigurado siya na umaabot ito ng 15 hakbang, kaya nalito ang ating bida. Matapos sukatin ang haba ng kanilang mga binti, naisip niya na magkaiba lang talaga sila ng bilang ng hakbang dahil sa pagkakaiba ng taas nila. Nakakainis dahil talagang magulo ang mga sukat sa mundong ito, kung saan mas ginagamit ang mga tansya kaysa sa tamang pamantayan. Sa wakas, napuno na siya at nagdesisyon na panahon na para magpatupad ng malinaw at iisang sistema ng sukat mula sa simula, at inatasan niya si Ana para dito. Sunod, nasa Clearwater Port na tayo, kung saan mukhang kontento ang Knight ni Garcia sa paglago ng kanilang daungan. Naniniwala siyang hindi mapipigilan ang reyna ng Clearwater at tiyak na siya ang maghahari sa Grey Castle pagkatapos muling talunin si Timothy, pero nalilito siya sa biglaang pagkabahala at nerbiyos ng kanyang amo. Biglang dumating ang isang lalaki, nag-uulat na gustong makipagkita sa kanya ang mga pinuno ng mga Sandstone at Blackbone clans.
Sinabi ng Knight na papasukin sila, pero dumating na rin ang mga ito kahit walang paanyaya. Bumabati ang malaking lalaki sa babae gamit ang mga kakaiba at medyo cheesy na linya, at ipinakilala ang sarili bilang Blackbone, habang ang babae naman ay si Chief Kabbalah ng Sandstone Clan, at dito nagtatapos ang video natin ngayon.